Tahimik ang paligid ng maliit na apartment na tinutuluyan ni na Ezra at Seth. Nakaupo si Ezra sa gilid ng kama, yakap ang sarili habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi niya mapigilang umiyak. Kanina lamang paulit-ulit niyang tinitignan ang pregnancy test na hawak niya. 2 malinaw na guhit ang naroon, isang katotohanang hindi niya matatakasan. Buntis siya at ilang buwan na lamang gagraduate na siya sa kolehiyo. Pakiramdam niya biglang bumagsak ang lahat ng plano niya sa buhay. Ang pangarap niyang makatapos ng pag-aaral ng maayos, makahanap ng magandang trabaho at matulungan ang kanyang pamilya, tila unti-unting naglalaho sa kanyang paningin. Hindi niya alam kung paano haharapin ang mga tao, lalo na ang kanyang pamilya. Mas lalo siyang napaiyak nang marinig ang pagbukas ng pinto ng apartment. Pumasok si Seth na may bitbit pang bag mula sa unibersidad. Napansin agad ng binata ang kakaibang katahimikan sa loob ng silid. Ezra? Mahinang tawag ni Seth. Paglingon niya sa kama, nakita niya ang nobyang nakaupo habang umiiyak. Mabilis siyang nag-alala at agad itong nilapitan. Hey, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Seth. Hindi agad nakapagsalita si Ezra. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang iniaabot ang maliit na bagay na hawak niya. Dahan-dahan niya itong iniabot kay Seth. Kinuha iyon ng binata at napakunot ang noo habang tinitingnan. Ngunit nang tuluyan niyang maunawaan kung ano yun, bahagyang lumaki ang kanyang mga mata. Seth, hindi ko alam ang gagawin ko. Graduating na ako. Ilang buwan na lang. Paano na to? Agad siyang hinawakan ni Seth sa magkabilang balikat. Ezra, kumalma ka lang. Natatakot ako. Paano kapag nalaman ng pamilya ko? Paano kapag hinusgahan nila ako ng mga tao? Baka sabihin nila na wala akong kwenta. Baka isipin nilang sinayang ko ang pag-aaral ko. Seth, natatakot ako. Hindi agad nagsalita si Seth. Sa halip, dahan-dahan niya itong hinila palapit hanggang sa tuluyan niya itong mayakap. Hey, tingnan mo ako. Seth, sorry. Sorry? Kung di ako naging padalos-dalos, kung naging mas maingat sana tayo, hindi sana mangyayari to. Ezra, hindi ka nag-iisa rito. Pero kasalanan ko. Hindi. Pareho natin ginawa ito. At kung may mangyari man, sabay din nating haharapin. Pero baka iwan mo ako kapag nalaman ng pamilya mo. Baka isipin nila na hindi ako karapat-dapat sa'yo. Hindi kita iiwan. Paninindigan kita. Mahal kita, Ezra. At kung magka-baby man tayo, mas lalo kitang pananagutan. Mas lalo namang bumuhos ang luha ni Ezra. Hindi niya inaasahan ang mga salitang iyon. Ang inaakala niyang mangyayari ay magagalit si Seth o kaya matatakot at lalayo sa kanya. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Mahigpit siyang muling niyakap ni Seth. Hindi kita pababayaan. Pero paano ang pag-aaral ko? Gagraduate ka pa rin. Talaga? Of course. Hindi dahil may baby na tayo. Titigil ka na sa pangarap mo. Pinunasan ni Seth ang mga luha sa pisngi ni Ezra. Tutulungan kita. Kung kailangan mong magpahinga, aalagaan kita. Kung kailangan mong mag-aral, tutulungan kitang mag-review. Sigurado ka? Siguradong sigurado. Muli siyang napaiyak. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na lamang dahil sa takot. Hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan.
Hindi mo kailangan magpasalamat. Girlfriend kita at soon, magiging nanay ng anak ko. Namula ng bahagya ang mukha ni Ezra, kahit may mga luha pa rin sa kanyang mata. Tahimik silang nagyakapan sa gitna ng silid. Unti-unti ring humupa ang kaniyang pag-iyak. Hindi ko pa rin alam kung paano ko sasabihin sa pamilya ko. Haharapin ko sila. Ako ang magsasabi na pananagutan kita. Muling pumatak ang luha ni Ezra. Sa pagkakataong iyon, hindi na yon luha ng takot, kundi luha ng pasasalamat. Dahil alam niyang hindi niya kailangang harapin ang lahat ng mag-isa. Magkasama sila ni Seth. Lumipas ang mga araw at todo ang pag-aalaga ni Seth kay Ezra. Hanggang sa dumating ang araw na sasabihin na ni Seth sa kaniyang mga magulang. Nakatayo si Seth sa gitna ng sala, habang nakaupo naman sa malaking sofa ang kanyang ina. Ang kanyang ama ay tahimik lang na nakatayo, malapit sa bintana. Huminga ng malalim si Seth bago nagsalita. Mom, Dad, buntis si Ezra. Biglang bumagsak ang tasa ng tsaa sa mesa. Napapikit ang kanyang ina na tila sinusubukang pigilan ang sarili. Hindi maaari. Ngunit agad din itong tinaas ang ulo at matalim na tumingin sa kanyang anak. Sabihin mo sa akin na hindi yan totoo. Mom, totoo po yun. Diyos ko, graduating na kayo at ito pa ang nangyari sa inyo. Mom, ngunit agad siyang pinutol ng kanyang ina. Hindi ka ba nag-iisip? Alam mo kung sino ka? Alam mo kung anong klaseng pamilya ang meron tayo? Alam mo ba kung anong mangyayari kapag nalaman ito ng publiko? Ang kanilang pamilya ay kilala. Kilala sa negosyo at kilala sa lipunan. Isang iskandalo lamang ay maaaring masira ang kanilang reputasyon. Isa itong kahihiyan! Napakuyom ang kamao ni Seth. Hindi kahihiyan ang anak ko. Sandaling natahimik ang buong sala. Parang hindi makapaniwala ang kanyang ina sa narinig. Anak mo! Mom, pananagutan ko si Ezra. Paninindigan mo? Yun ba ang iniisip mong solusyon? Dapat mo siyang hiwalayan. Mom, Hiwalayan mo si Ezra! hindi pwede. Mahal ko siya, Mom. Mas lalo lamang nandilim ang mukha ng kanyang ina. Ang kanyang ama nanatiling tahimik. Handa mong sirain ang pangalan ng pamilya natin dahil sa babaeng yan? Hindi niya sinisira ang pamilya natin. Talaga? Isang babaeng nabuntis bago ikasal? Ano sa tingin mo ang sasabihin ng mga tao, ha? Hindi lang siyang may kasalanan dito. Kasama ako dun. Pero siyang babae! Stop, Mom. Hindi mo siya pwedeng sisihin ng ganito. Talagang pinagtatanggol mo pa siya? Oo, at hindi ko hayaan na meron kayong masamang gawin sa kanya. At tinalikuran ni Seth ang kanyang ina. Nagalit pa siyang tinawag, pero hindi na siya lumingon pa. Kinabukasan maaga pa lamang ngunit gising na si Ezra. Nakaupo siya sa gilid ng kama sa loob ng kanyang silid sa bahay ng kanyang mga magulang. Halos hindi na siya nakatulog buong gabi. Paulit-ulit niyang iniisip kung paano niya sasabihin ang katotohanan sa kanyang mga magulang. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Sa buong buhay niya, sinikap niyang maging mabuting anak. Pinagsikapan niyang mag-aral ng mabuti upang mapasaya ang kanyang mga magulang. Alam niya kung gaano sila nagsakripisyo para lamang makapag-aral siya sa kolehiyo. At ngayon pakiramdam niya, nabigo niya ang mga ito. Huminga siya ng malalim at pinunasan ang mata na namumula sa kakaiyak. Paglabas niya, agad niyang nakita ang kanyang ina na nakatayo sa kusina habang nagluluto.
Ang kanya namang ama nakaupo sa mesa, hawak ang tasa ng kape habang nagbabasa ng dyaryo. Napansin ng kanyang ina ang kanyang paglapit. "Ezra, gising ka na pala. Halika na, kakain na tayo." Hindi agad nakasagot ang dalaga. Napatingin sa kanya ang kanyang ama mula sa dyaryo. "Maaga kang nagising ngayon Hindi na niya napigilan ang mga luha na muling tumulo. Napakunot ang noo ng kanyang ina. Ezra? Ngunit lalo lamang napahagulgol ang dalaga. Hindi niya napigilan na ang mga luha na muling tumulo. Mabilis na lumapit ang kanyang ina sa kanya. "Anak, anong nangyari? Anak, magsalita ka naman." Napapikit ang dalaga. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos, dahan-dahan niyang sinabi ang mga salitang matagal niyang kinatatakutan. Buntis po ako." Ang ngiti sa mukha ng kanyang ina ay unti-unting nawala, habang nanlaki naman ang mga mata nito sa gulat. Samantala, ang kanyang ama ay napahinto sa kinatatayuan. Walang sino man ang agad na nagsalita. Tanging ang paghikbi ni Ezra ang maririnig sa loob ng bahay. "Anak, sorry po. Sorry po talaga. Hindi ko po sinasadya. Hindi ko po alam kung paano sasabihin sa inyo. Graduating na po ako pero..." Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Ang kanyang ina ay tila nanatiling nakatayo. Pilit na inuunawa ang kanyang narinig. Ang kanya namang ama ay dahan-dahang lumapit. "Sorry po." Ngunit sa halip na sigawan siya, naramdaman niya ang isang mainit na kamay na dahan-dahang humawak sa kanyang balikat. Nag-angat siya ng ulo. Ang kanyang ama ang nasa harapan niya. May lungkot sa mga mata nito ngunit wala roong galit. "Anak." Mas lalo siyang napaiyak. "Sorry po pa. Sorry po talaga. Sorry po." Hinaplos ng kanyang ama ang kanyang buhok. Dahan-dahan ding lumapit ang kanyang ina. May mga luha na rin sa mga mata nito. "Bakit hindi mo sinabi sa amin kaagad? Natakot po ako." "Huwag kang matakot sa amin." Napatingin si Ezra sa kanyang mga magulang. Hindi niya inaasahan ang reaksyon nila. Akala niya magagalit ang mga ito. Akala niya itataboy siya. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Hinawakan ng kanyang ina ang kanyang kamay. "Anak ka namin. Hindi ka namin pababayaan." Mas lalo namang napuno ng luha ang mga mata ni Ezra. "Pero nakakahiya po. Baka isipin ng mga tao." "Hayaan mo sila. Ang mahalaga ay ikaw." Aalagaan ka namin. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka namin pababayaan." Akala nina Ezra at Seth ay magiging maayos na ang lahat. Pero hindi pa rin tumigil ang mga magulang ni Seth, lalo na ang ina nito, na pilit silang paghiwalayin. Hanggang isang gabing umuulan sa malawak na bakuran ng mansyon ng pamilya ni Seth. Nakatayo ang binata sa gitna ng bakuran. Basang-basa ang kanyang damit. Tumutulo ang tubig mula sa kanyang buhok pababa sa kanyang muka. Ngunit hindi niya yon pinapansin. Sa harapan niya ay ang malaking pintuan ng mansyon na kalahating nakabukas at sa loob ay nakatayo ang kanyang mga magulang. Sa kanyang likuran, naroon si Ezra. Yakap-yakap ng kanyang ina habang pilit pinipigilan ang paglapit sa kanya. Nakatayo rin ang ama ni Ezra sa kanilang tabi. Seryoso ang muka habang pinagmamasdan ang nangyayari. Hindi nila akalaing hahantong sa ganitong sitwasyon ang lahat.
Kanina lamang pumunta sila sa mansyon upang maayos na makipag-usap sa mga magulang ni Seth. Umaasa silang kahit papano maging mahinahon ang pag-uusap. Ngunit sa halip na pag-uusap, sigawan at galit ang sumalubong sa kanila. Hindi ko na uulitin ang sinasabi ko! Malakas na sigaw ng ina ni Seth mula sa loob ng bahay. Hiwalayan mo ang babaeng yan! Hindi ko siya iiwan. Mas lalo namang nagalit ang kanyang ina. Hanggang kailan mo ipipilit ang katigasan ng ulo mo? Biglang lumabas mula sa pintuan ang dalawang lalaki, mga tauhan ng kanilang pamilya. Malalaki ang pangangatawan ng mga ito at agad na lumapit kay Seth. Hindi na nakapagsalita ang mga magulang ni Ezra sa gulat. Ma'am, anong ginagawa mo? Galit niyang tanong ngunit hindi siya pinansin ng kanyang ina. Turuan ninyo ng leksyon ang anak ko. Malamig niyang utos. Sandaling natigilan ang lahat. Ma'am! Sigaw ni Seth ngunit huli na. Hinawakan siya ng isa sa mga lalaki sa balikat at itinulak siya palayo sa pintuan ng mansyon. Napaatras si Seth ngunit agad siyang bumawi. Bitawan niyo ako! Galit niyang sigaw. Sa likuran niya ay napasigaw si Ezra. Seth! Sinubukan niyang tumakbo palapit ngunit agad siyang pinigilan ng kanyang ina. Wag, Ezra! Ngunit hindi maalis ni Ezra ang tingin kay Seth. Kitang-kita niya kung paanong muling itinulak si Seth hanggang sa halos matumba ito sa basang lupa. Hanggang kailan mo ipaglalaban ang babaeng yan? Ang kahihiyang yan? Napahagulgol si Ezra habang pinagmamasdan ang nangyayari. Tama na, Mommy! Ngunit hindi nakinig ang kanyang ina. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Sinisira mo ang pangalan ng pamilya natin nang dahil lang sa babaeng yan! Hindi siya kahihiyan. Isang suntok ang biglang tumama sa kanyang sikmura. Napayuko siya sa sakit. Tumigil na kayo! Pilit siyang kumakawala sa hawak ng kanyang ina. Seth! Mas lalo pang bumuhos ang ulan na tila sumasabay sa kaguluhan. Halos mabuwal si Seth sa isa pang tulak, ngunit pilit siyang tumayo. Muli, kahit hirap na. Basang-basa na ang kanyang katawan at puno ng putik ang kanyang pantalon. Ngunit hindi siya umatras. Hindi ko siya iiwan. Muling saad ni Seth na hingal. Ang kanyang ina ay tila hindi makapaniwala sa nakikita. Hanggang kailan mo ipaglalaban ang babaeng yan? Hanggang sa dulo. Tahimik na sandali ang lumipas. Sa likuran, tuluyan nang napahagulgol si Ezra. Hindi niya matanggap na dahil sa kanya, nasasaktan si Seth. Tama na, Seth. Please. Tama na. Hindi. Hindi ako susuko, Ezra. Hindi ko siya iiwan. Kung ganon, wala ka ng pamilya dito. Sandaling napapikit si Seth. Masakit sa kanya ngunit nang muli niyang buksan ang kanyang mga mata, malinaw ang desisyon niya. Dahan-dahan siyang lumingon kay Ezra. Kung kailangan kong mamili, pipiliin ko siya. Ma'am, mahal ko si Ezra. May anak na kami at pananagutan ko sila. Pagkatapos ay dahan-dahang lumakad si Seth palayo sa mansyon. Sa sandaling iyon, nakawala na si Ezra sa hawak ng kanyang ina at tumakbo palapit kay Seth. Seth! Yumakap siya kay Seth kahit basang-basa na rin ang kanyang katawan dahil sa ulan. Mahigpit ang yakap nila sa isa't isa. Sa likuran nila, nakatayo ang mga magulang ni Ezra na tahimik na pinagmamasdan ang dalawa.
Samantala, ang ina ni Seth ay nanatiling nakatayo sa pintuan ng mansyon. Galit ngunit hindi na makapagsalita. Matapos ang nangyari, pinapasok si Seth sa opisina ng ama upang kausapin. Nakatayo ang binata sa gitna ng opisina. Basang-basa pa rin ang kanyang damit mula sa ulan kanina. Sa likod ng mesa, nakaupo ang kanyang ama. Tahimik ngunit matalim ang titig sa kanya. Sa tabi naman nito ay nakatayo ang kanyang ina. Nakakrus ang mga braso at halatang hindi pa rin humuhupa ang galit. Hindi na natin ito pahahabain pa. Malamig na saad ng kanyang ama. Napatingin si Seth sa kanyang ama. Malaki na ang gulong ginawa mo. Hindi sumagot ang binata. Hindi na rin niya alam kung ano pa ang dapat sabihin. Sa buong maghapon, halos lahat na ng argumento narinig na niya mula sa kanyang mga magulang. Kahihiyan, responsibilidad sa pamilya, reputasyon at ang kinabukasan ng kanilang negosyo. Ngunit kahit anong sabihin nila, iisa lamang ang sagot niya. Hindi niya iiwan si Ezra. Tumayo ang kanyang ina mula sa kinatatayuan nito at naglakad palapit sa kanya. Alam mo kung gaano kalaki ang sakripisyo namin para sa buhay na meron ka ngayon. Napatingin si Seth sa paligid ng opisina. Ang mamahaling muebles, ang makapal na carpet, ang mga painting sa dingding, lahat iyon simbolo ng marangyang buhay na kinalakihan niya. Isang buhay na hindi kailanman niya pinagdusahan. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, isang mukha lamang ni Ezra ang pumapasok sa kanyang isipan. Hindi ko siya iiwan. Kung ganon, oras na para mamili ka. Ano? Dalawa lang ang pagpipilian mo. Ang buhay na meron ka ngayon, ang pangalan ng pamilya, ang negosyo, ang kayamanan. O ang babae ngayon at ang batang dinadala niya. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Sinabi ko nang si Ezra ang pipiliin ko at ang anak namin. Kahit karangyaan pa ng buhay ko ang kapalit. Talaga bang desidido ka na talaga? Sana lang, hindi ka magsisi. Lumapit ang kanyang ama sa mesa at binuksan ang isang drawer. Kinuha nito ang isang maliit na kahon at inilapag sa harapan ni Seth. Ilapag mo ang card mo. Napatingin si Seth sa kahon. Alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Dahan-dahan niyang inilabas mula sa kanyang wallet ang mga credit card na ginagamit niya. Isa-isa niya itong inilapag sa mesa. Sunod, inilabas niya ang susi ng kanyang kotse. Ang mamahaling sasakyan na matagal niya nang ginagamit. Inilapag din niya yon sa mesa. Tahimik lamang ang kanyang ama habang siya ay pinagmamasdan. Simula ngayon, wala ka nang aasahan pa na tulong sa pamilyang ito. Kung yun ang kapalit, tatanggapin ko. Lumayas ka na sa bahay na to. Walang nagawa si Seth kundi huminga ng malalim bago siya dahan-dahang tumalikod ng walang pagsisisi. Sa labas ng gate ay naroon si Ezra kasama ang kanyang mga magulang. Nang makita siya ni Ezra, agad itong tumakbo palapit. Seth! Niyakap siya ni Ezra ng mahigpit, halatang nag-aalala. Anong nangyari? Wala na ang lahat. Iniwan ko na. Sorry. Hindi ako nagsisisi. Dahil mas masaya ako sa inyo ni baby kaysa sa marangyang buhay ko. Makalipas ang ilang buwan, ibang-iba na ang buhay na kinagisnan ni Seth. Wala na ang malawak na mansyon. Wala na ang mamahaling sasakyan na dati niyang minamaneho.
At wala na rin ang mga credit card na dati hindi niya kailangang isipin kung magkano ang laman. Ang kapalit ng lahat ng iyon ay isang maliit na bahay sa gilid ng barangay kung saan nakatira ang pamilya ni Ezra. Hindi naman mayaman ang pamilya ni Ezra. Ang kanyang ama ay simpleng empleyado lamang sa isang maliit na kumpanya, habang ang kanyang ina naman ay nagtitinda ng pagkain sa umaga upang makatulong sa gastusin sa bahay. Dahil doon, mas lalong naramdaman ni Seth ang hirap. Simple ang kanilang pamumuhay, ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi siya kailanman nagreklamo. Sa loob ng maliit na silid na tinutuluyan nila ni Ezra, tahimik na nakaupo ang dalaga sa kama, habang hawak ang kanyang tiyan na ngayon mas malaki na dahil sa pagbubuntis. Pinagmamasdan siya ni Seth na abala sa pag-aayos ng maliit na electric fan sa sulok ng silid. Seth, halika nga rito. Agad niyang iniwan ang ginagawa at lumapit sa kama. Umupo siya sa tabi ni Ezra at hinawakan ang kamay nito. Bakit? Sorry Seth. Bakit nagsusorry ka? Dahil sa lahat, nang dahil sa akin, nawala ang lahat sa'yo. Sandaling natahimik si Seth. Narinig na niya ang mga salitang iyon mula kay Ezra ng maraming beses sa nakalipas na buwan. Seth, kung hindi dahil sa akin, sana nandun ka pa sa malaking bahay niyo. Sana meron ka pa rin kotse. Hindi ka sana naghihirap ngayon. Hindi ka sana naglalakad papasok sa trabaho araw-araw. Dahan-dahang hinawakan ni Seth ang kanyang baba at pinaharap siya. Ezra, tigilan mo na ang pagsusori. Pero Wala kang kasalanan. dahil sa akin, Hindi. Pinili ko to. Walang pumilit sa akin. At saka, may kapalit naman lahat ng nawala sa akin. Ito. saad niya habang tinitingnan ang tiyan ng dalaga. Napahawak si Ezra sa kanyang tiyan. Ang baby natin. Seth, Kahit mawalan pa ako ng 10 kotse, ayos lang yun. sumandal si Ezra sa balikat niya. Totoo bang hindi ka nagsisisi? Kahit kaunti? Kahit ano, wala akong pagsisisi. Alam mo, nahihiya pa rin ako kay Papa at Mama. Bakit naman? Dahil dagdag gastos ako sa inyo. Hindi ka dagdag gastos. Buntis ako. Hindi ako makapagtrabaho. Tungkulin kong magtrabaho para sa inyo ni baby. Pero ikaw nga lang yung kumikita ngayon. Eh ano naman? Seth, hindi ka sanay sa ganitong buhay. Hindi nga. Pero natuto na ako. Hindi ka ba nahihirapan? Medyo. Sorry talaga. Tigilan mo na nga pagsusuri. Hindi ko mapigilan eh. Tigilan mo na. Kung ayaw mong kilitiin kita, sige ka. Wag! Ngunit agad siyang kiniliti ni Seth sa tagiliran. Seth! Napatawa siya habang pilit iniiwas ang sarili. Tumawa rin si Seth habang hininto ang pangungulit. Ngayon huwag ka nang mag-sorry ah. Tahimik silang nagkatinginan. Pagkatapos, muling hinawakan ni Seth ang tiyan ni Ezra. Malapit na tayong maging 3. Nung una natakot ako. Ako rin. Pero ngayon, Excited na ako. Ang gusto ko nang makita kung kamukha ba niya ako o ikaw. sana ako. Uy, Kasi kung ikaw, baka matigas rin ang ulo. okay lang yun. Bumaba ang tingin niya sa tiyan ni Ezra. Kahit anong mangyari, aalagaan ko kayo.
Seth, thank you dahil hindi mo kami iniwan. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Ezra. Kahit kailan, hindi ko kayo iiwan. Sa maliit na silid na yon, sa gitna ng simpleng buhay at hirap na kanilang nararanasan, malinaw sa kanilang dalawa na hindi nasusukat sa kayamanan ang tunay na halaga ng isang pamilya. Dahil kahit wala na si Seth ng lahat ng karangyaan sa buhay, meron siyang dalawang bagay na kailanman hindi kayang palitan ng pera: si Ezra at ang kanilang anak. Isang hapon, sa loob ng bahay, abala si Seth sa pag-aayos ng maliit na mesa sa sala. Dahan-dahan niyang inilapag ang dalawang plastik sa upuan na kanina pa niya nilinis. Pawis ang kanyang noo dahil sa init, ngunit hindi niya yon pinapansin. Mula sa silid, lumabas si Ezra, hawak ang kanyang tiyan. "Seth!" Napalingon agad ang lalaki. Bakit? "Hindi mo kailangang gawin lahat yan," sabi ni Ezra habang lumalapit. Ngumiti naman si Seth. Okay lang. "Tatawagin ko na lang sina mama at papa para tumulong." Huwag na. Kakauwi lang nila galing sa trabaho. "Seth, napapagod ka na." Hindi Ngunit alam ni Ezra na nagsisinungaling ito. Halata sa mukha nito ang pagod. Buong araw itong nagtrabaho sa maliit na tindahan ng kaibigan nito upang kumita kahit kaunti. At pag-uwi, tumutulong pa ito sa bahay. "Halika nga rito." Lumapit sa kanya si Seth. Ano na naman po? "Umupo ka," sabi ni Ezra habang tinuturo ang upuan. Bakit parang boss ka na ngayon? "Buntis ako. May authority ako." Ganun pala. "Seth, Hmm? pagod ka na ba sa ganitong buhay?" Bakit mo naman na itatanong yan? "Curious lang." Hindi masaya nga ako. "Sigurado ka? Siguradong sigurado. Hindi mo ba namimiss yung dati mong buhay?" Minsan. "Sorry." Uy, hindi ko sinabing nagsisisi ako Minsan ko lang namimiss yung aircon. Loko. Sa sandaling iyon, narinig nila ang pagbukas ng pintuan sa labas. "Ezra! Seth! Nandito na kami!" Tawag ng ina ni Ezra. Agad na tumayo si Ezra, ngunit mabilis siyang inalalayan ni Seth. Uy, dahan-dahan. Lumabas mula sa pintuan ang mga magulang ni Ezra. May dala silang ilang plastic bag na halatang galing sa palengke. Magandang hapon. Bati ng ama ni Ezra habang inilalapag ang mga dala sa mesa. Ngumiti si Seth at agad na lumapit upang tulungan sila. Ako na po riyan. Sabi ni Seth habang kinukuha ang isa sa mga bag. Salamat. Napansin ng ina ni Ezra ang pawis sa noo ni Seth. "Galing ka na naman sa trabaho? Opo. Tapos naglinis ka pa rito?" Kaunting tulong lang po. Napailing ang ina ni Ezra, ngunit halata ang pasasalamat sa mukha niya. Umupo ang ama ni Ezra sa upuan habang pinagmamasdan si Seth na patuloy sa pagtulong sa kusina. Seth, po, umupo ka muna. Sumunod naman si Seth at umupo sa tapat niya. Tahimik sila sandali. Pagkatapos nagsalita si Seth. Tito, tita, gusto ko po kayong pasalamatan. Para saan? Sa pagtanggap niyo po sa akin. Napayuko siya habang nagsasalita. Alam kong hindi madali ang sitwasyon. Wala na po akong kahit na ano. Ngayon, wala na po akong pera. Wala na akong kotse. At wala na rin ang pamilya ko. Pero kahit ganon, tinanggap niyo pa rin po ako sa bahay ninyo.
Kahit dagdag gastos lang po ako. Iho, huwag mong sabihin yan. Pero totoo po, hindi ka dagdag gastos. Alam mo ba kung bakit ka tinanggap namin? Dahil mahal mo ang anak namin. Maraming lalaki ang tumatakbo kapag may ganitong problema. Pero ikaw, nanindigan ka. Nakita namin yun. Pero nahihiya pa rin po kasi ako. Bakit naman? Dahil hindi ko po kayo matulungan ng maayos. Seth, po, hindi pera ang hinahanap namin, kundi respeto. At binibigay mo yon. Salamat po. Ang mahalaga ngayon ay alagaan ninyo ang isa't isa. At ang apo namin. Dagdag ng ina ni Ezra habang hinahaplos ang tiyan ng anak. Ngumiti naman si Seth habang pinagmamasdan silang tatlo. Kahit wala na siyang kayamanan at marangyang buhay, meron pa rin siyang isang bagay na mas mahalaga. Isang pamilya na handang tanggapin siya. Isang pamilya na hindi tumingin sa kanyang nakaraan, kundi sa taong pinipili niyang maging ngayon. Ilang buwan ang lumipas mula nang tuluyang mawala kay Seth ang marangyang buhay na nakasanayan niya. Unti-unti na rin silang nasanay ni Ezra sa simpleng pamumuhay sa bahay ng mga magulang nito. Ngunit kahit na anong pilit nilang pag-iwas sa mga problema, tila hindi pa rin sila tinatantanan ng mga ito. Isang hapon, tahimik na nakaupo si Ezra sa maliit na sala habang hawak ang kanyang cellphone. Nakaangat ng bahagya ang kanyang tiyan habang nakasandal siya sa sofa. Ang kanyang muka ay seryoso habang paulit-ulit na nagsiscroll sa screen. Sa kusina naman, naroon si Seth, naghihiwa ng mga gulay para sa hapunan. Ezra, sigurado ka bang gusto mo ng sopas? O gusto mo ulit ng mangga na may bagoong? Hindi sumagot si Ezra. Napakunot ang noo ni Seth. Ezra! Muli niyang tawag. Lumabas siya mula sa kusina at nakita si Ezra na tila tulala habang nakatingin sa cellphone nito. Oh, bakit? Tanong ni Seth habang lumalapit. Ngunit nang makita niya ang mukha ni Ezra, agad siyang kinabahan. Anong nangyari? Dahan-dahang tumingin sa kanya ang dalaga. Halatang namumula ang mga mata nito na tila kanina pa umiiyak. Seth! Lumapit agad ang binata at umupo sa kanyang tabi. Bakit? Hindi agad nakapagsalita si Ezra. Sa halip, iniabot niya ang cellphone kay Seth. Tingnan mo! Kinuha niya ang cellphone at tumingin sa screen. Isang post sa social media ang bumungad sa kanya, kung saan larawan nila ang naroon at kitang-kita ang tiyan ni Ezra. Sa ilalim ng larawan ay may mahabang caption na puno ng pangungutya. Tinawag si Ezra na oportunista. Sinabi ring siya raw ang dahilan kung bakit nasira ang pamilya ni Seth. May daan-daang komento sa post, karamihan mapanghusga. Unti-unting tumigas ang mukha ni Seth habang binabasa ang mga yon. May kumalat pa na ibang post. Sinabi nila na buntis ako, kaya pilit kong pinapanagutan sa'yo. Mas lalo pang kumuyom ang kamao ni Seth. Sino ang nag-post nito? Hindi ko alam, pero kumakalat na. Sorry. Bakit nagsusorry ka na naman? Dahil naging problema na naman ako. Huwag mong sabihin yan. Ngunit, hindi na napigilan ni Ezra ang mga luha. Pati sina mama at papa, nadadamay na. May mga kapitbahay na nagtatanong na rin. Pakiramdam ko, nakakahiya na. Tahimik si Seth. Hindi niya maikakaila, naramdam niya rin ang hiya. Hindi dahil kay Ezra, kundi dahil sa paraan ng panghusga ng mga tao sa kanila. I think
Kailangan na nating umalis rito. Ano? Kailangan nating bumukod. Seth, saan tayo pupunta? Kahit saan, basta tahimik ang buhay natin. At ayokong madamay sina mama at papa mo. Tama ka. Sigurado ka? Hindi ko rin gustong nahihirapan sila ng dahil sa atin. Pagkatapos, nagpasya silang sabihin ang kanilang desisyon sa mga magulang ni Ezra. Kinagabihan, sabay-sabay silang nakaupo sa hapagkainan. Tahimik ang lahat habang kumakain. Ramdam ni Seth ang kaba sa kanyang dibdib. Sa wakas, nagsalita siya. Tita, tito, may gusto po sana kaming sabihin. Napansin agad ng ina ni Ezra ang seryosong tono ng kanyang boses. Ano yun? Ma, pa, napagdesisyonan po naming bumukod na lang. Bumukod? Opo. Bakit naman? Dahil po sa mga kumakalat na balita. Ha? Hindi naman namin iniintindi ang sinasabi ng ibang tao. Pero kasi kami po ang nahihiya. Parang nadadamay po kayo sa gulo namin. Saan naman kayo pupunta? Maghahanap po kami ng maliit na matitirahan na malayo sa chismis. Ayoko rin pong ma-stress si Ezra. Tahimik na sandali ang lumipas. Pagkatapos, nagsalita ang ama ni Ezra. Kung yan ang desisyon mo, hindi namin kayo mapipigilan. Pero mag-iingat kayo. Opo. Lumapit ang ina ni Ezra sa anak at hinawakan ang kamay nito. Sigurado ka ba, anak? Opo, ma. Alagaan mo ang sarili mo. Opo, ma. At ikaw, Seth? Opo, tita. Alagaan mo ang anak ko. Pangako po yan. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Ezra. Hindi ko po sila pababayaan. Napabuntong hininga ang ama ni Ezra, ngunit bahagyang ngumiti. Kahit saan kayo pumunta, tandaan ninyo, nandito pa rin ang bahay na ito para sa inyo. Salamat po. Sa gabing iyon, kahit mabigat ang kanilang desisyon, alam nila Seth at Ezra na kailangan nilang gawin iyon. Hindi para tumakas sa problema, kundi para magsimula ng bagong buhay. Malayo sa mga mata ng mga taong patuloy na humuhusga sa kanila. Mahabang biyahe ang tinahak nina Seth at Ezra bago nila tuluyang marating ang lugar na napili nilang panibagong simula. Ang ganda talaga dito. Napalingon si Seth sa labas ng bintana kung saan puro puno ang makikita. Kabundukan iyon. Hindi ko pa rin nakalain na dito tayo titira. Nandito kasi ang mga pinsan ko. Naalala ni Seth ang sinabi ni Ezra noon pa man. May ilang kamag-anak ang pamilya nito na matagal nang naninirahan sa kabundukan. Tahimik doon ang buhay at karamihan sa mga tao ay magkakakilala. Dahil doon, nagpasya silang subukan na magsimula roon. Pagkatapos ng halos 2 oras na biyahe, bumaba na sila. Pagkababa nila ng jeep, agad nilang naramdaman ang preskong hangin ng kabundukan. Habang nag-uusap sila ay may 2 taong papalapit sa kanila mula sa kalsada. Ezra! Sigaw ni Mark. Napalingon naman si Ezra. Kuya Mark! Masaya namang sigaw niya. Mabilis siyang lumapit kay Mark kahit hawak ang kanyang tiyan. Agad siyang inalalayan ni Seth. Dahan-dahan. Ngunit nakangiti na si Ezra habang niyayakap ang kanyang pinsan. Ang tagal nating hindi nagkita. Ang laki na ng tiyan mo ah. Ikaw si Seth? Opo. Nice to meet you. Nakipagkamay si Mark kay Seth. Welcome sa bundok namin.
hanggang sa sunod-sunod nang lumapit ang mga pinsan ni Ezra na niyakap siya ng marahan. Napangiti si Seth habang pinagmamasdan ang tagpong iyon. Ramdam niya ang init ng pagtanggap ng mga kamag-anak ni Ezra. O paano? Halina kayo. Malapit lang ang bahay na titirahan ninyo. Nagpasalamat sila bago sumunod sa dalawa. Habang naglalakad sila sa maliit na daanan, napansin ni Seth ang paligid. Puro mga puno at taniman ang nakapaligid sa kanila. May ilang bahay na gawa sa kahoy at yero na magkakalayo ang pagitan. Tahimik ang buong lugar. Ang peaceful dito. Sanay kami sa tahimik na buhay. Pagkaraan ng ilang minutong paglalakad, narating nila ang maliit na bahay na tinutukoy ni Mark. Gawa ito sa kahoy at may maliit na veranda sa harap. Nanlaki ang mga mata ni Ezra. Ang ganda. Hindi naman masyado. Hindi talagang ang ganda. Lumapit si Seth sa pinto at bahagya itong binuksan. Sa loob ay may maliit na sala, isang kama sa gilid at isang simpleng kusina. Hindi man ito marangya, ngunit sapat na para sa kanilang dalawa. Naramdaman din nila ang isang bagay na matagal na nilang hinahanap, ang kapayapaan. 5 taon ang lumipas mula nang piliin ni Ezra at Seth ang isa't isa kesa sa marangyang buhay na kayang ibigay ng pamilya ni Seth. Marami ang nagbago sa kanilang buhay. Hindi man naging madali sa kanila pero naging maganda ang kanilang buhay ngayon. Araw-araw makikita si Seth na abala sa simpleng kabuhayan nila. Mula sa pagtatanim sa maliit nilang taniman hanggang sa paminsang pag-aalaga sa mga alagang hayop na kanilang inaalagaan para sa pagkain at kita. Hindi siya nagpapahinga. Ngunit kahit nagaano siya kabisi, lagi niyang inuuna si Ezra at ang kanilang anak. Madalas din siyang makipaglaro sa bata sa veranda tuwing hapon, habang si Ezra naman ay abala sa mga gawaing bahay, pagtuturo sa anak nila o sa maliit na negosyong pinapamahalaan niya sa tulong ng ilang kamag-anak at kaibigan. Sa labas ng bahay, sa maliit na bakuran na may damong bahagyang basa pa ng hamog, masayang naglalaro ang kanilang 5 taong gulang na anak na si Shiloh. Mommy! Tingnan mo! Malambing na sigaw ni Shiloh habang tumatakbo patungo sa kanyang ina. Bitbit niya ang isang maliit na bulaklak na napulot niya sa damuhan. Magulo ang kanyang buhok dahil sa kakalaro at may bahagyang putik ang kanyang tuhod. Lumabas si Ezra sa pintuan ng bahay habang may hawak na tasa at mainit na kape. Ngumiti siya nang makita ang anak. Wow! Para ba sa akin yan? Opo, para kay Mommy. Tinanggap ni Ezra ang bulaklak at napangiti ng mas malapad. Thank you, baby! Sabi niya habang hinahalikan ang noo ng anak. Sa loob ng bahay, nakatanaw si Seth mula sa bintana habang nakapamulsa. Nakasuot siya ng simpleng polo at pantalon. Handa nang pumasok sa opisina. Hindi niya mapigilang mapangiti habang pinapanood ang mag-ina. Kung may nagsabi sa kanya, 5 taon na ang nakalipas na magiging ganito ang buhay niya, walang mansyon, walang luxury cars, walang unlimited cars, marahil hindi niya yon maiisip. Pero ngayon, hindi niya ipagpapalit ang lahat ng ito sa kahit anong kayamanan. Lumabas siya ng bahay at lumapit sa dalawa. Anong meron dito? Tanong ni Seth habang binubuhat si Shiloh. Napahagik-gik naman ang bata. Daddy, tingnan mo! Nagbigay ako ng flower kay Mommy. Talaga? Kunwaring nagulat na saad niya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Ezra. Ako, wala. Bukas na lang, Daddy. Napatawa si Ezra habang napailing naman si Seth. Wow
Talagang favorite si Mommy. Hindi po. Kayo po ay favorite kong pareho. Pinisil ni Seth ang pisngi ng anak. Ang lambing mo talaga. Lumapit si Ezra at inayos ang buhok ni Shilo. Maglaro ka na muna ulit, baby. Mamaya kakain na tayo. Opo. Mabilis na tumakbong muli si Shilo patungo sa kanyang mga laruan sa damuhan. Tahimik na napatitig sina Ezra at Seth sa isa't isa. Ang bilis ng panahon, no? Parang kailan lang. Nagpapanik pa tayo dahil hindi natin alam kung paano magsisimula. Napangiti si Ezra. Naalala niya ang mga panahon na halos hindi sila makatulog sa kakaisip kung paanong bubuhayin ang kanilang anak. Ngunit hindi sila sumuko. Nagtapos si Ezra ng pag-aaral kahit buntis siya noon. Magna cum laude pa rin siyang nagtapos kahit maraming taong nanghusga sa kanya. Samantala, nagsimula si Seth sa maliit na trabaho sa isang kumpanya. Hindi niya ginamit ang pangalan ng kaniyang pamilya. Pinaghirapan niya ang lahat hanggang sa unti-unti nakaipon sila. Nakapagpatayo ng maliit na negosyo at lumaki yun. At ngayon, 5 taon na ang lumipas, meron na silang sariling kumpanya. Hindi man kasing laki ng negosyo ng pamilya noon ni Seth, pero sapat na yon para mabigyan nila ng magandang buhay ang kanilang anak. At least ngayon, alam kong tama ang pinili ko. Hindi ka ba nagsisisi? Hinding-hindi Dahil narito kayo ngayon, sa tabi ko. Hinawakan niya ang kamay ni Ezra. Kung babalik ako sa araw na pinapili ako ng parents ko, ikaw at si Shilo pa rin ang pipiliin ko. Akala ko sinira ko ang buhay mo. Ezra, iniligtas mo nga ang buhay ko Siguro kung hindi kita nakakilala, baka hanggang ngayon, spoiled brat pa rin ako. Ano ka ba? Seryoso yon. Ikaw ang nagturo sa akin kung ano talaga ang mahalaga sa buhay. Biglang narinig nila ang sigaw ni Shilo. Mommy, Daddy, tingnan nyo! Agad silang napalingon. May hawak na makulay na saranggola ang bata at pilit itong pinapalipad habang tumatakbo. Ngunit tila nahihirapan siya. Agad na lumapit si Seth. Teka baby, tuturuan kita. Lumuhod siya sa tabi ng anak at inayos ang saranggola. Tingnan mo ganito yon. Tinulungan niya itong pakawalan sa hangin ang saranggola. Maya-maya, unti-unti nang umangat ang saranggola. Wow! Daddy, lumilipad! Sigaw ni Shilo habang pumapalakpak. Masayang tawa ang pumuno sa bakuran. Pinanood sila ni Ezra habang nakatayo sa may pintuan. Sa sandaling iyon, walang mahalaga kundi silang tatlo. At kahit gaano pa kahirap ang kanilang pinagdaanan, alam nilang sulit ang lahat. Dahil sa huli, hindi kayamanan o pangalan ang nagbigay sa kanila ng tunay na kaligayahan, kundi ang pamilyang binuo nila sa kabila ng lahat. Kinagabihan, mahimbing nang natutulog si Shilo sa kanyang silid. Yakap ang paborito niyang stuffed toy. Sa sala naman, nakaupo sina Ezra at Seth sa kanilang sofa. Napangiti si Seth habang nakasandal sa sofa. Ang kulit ng anak natin kanina. Mana sa'yo. Ako ka agad. Oo. Totoo naman. Muling natahimik ang dalawa. Bigla nilang narinig ang mahinang boses ni Shilo mula sa kwarto. Mommy? Nagkatinginan sila. Agad na tumayo si Ezra. Pumunta siya sa kwarto ng bata. Bahagyang nakaupo ang anak sa kama habang kinukusot ang mata. Mommy? Lumapit si Ezra at hinaplos ang buhok niya.
Anong nangyari, baby? Inom po. Ngumiti si Ezra at inabutan niya ng tubig ang anak. Pagkatapos ay muli itong inihiga. Sleep na ulit, okay? Love you po, Mommy. Love you too. Sagot niya habang hinahalikan ang noo ng bata. Nakatanaw naman si Seth sa pintuan habang may ngiti sa labi at proud na proud siya sa asawang si Ezra. Hindi man bongga ang naging kasal nila at mga pinsan, tiyahin at tiyuhin maging mga magulang ni Ezra lamang ang imbitado. Masaya pa rin sila dahil napapalibutan sila ng mga taong hindi humusga sa kanila. Isang umaga, habang nasa opisina si Seth, may natanggap siyang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Nagtaka siya, ngunit sinagot pa rin iyon. Hello? Saglit na natahimik ang kabilang linya bago may nagsalita. Seth, anak. Dad. Hindi niya inaasahan na tatawag pa ang kanyang ama matapos ang 5 taon na halos wala silang komunikasyon. May ilang beses na nagpadala ng mensahe ang kanyang ina, ngunit hindi naging ganap ang kanilang pag-uusap. Maaari ba tayong mag-usap? Tanong ng kanyang ama, tila may halong kaba sa boses. Hindi agad nakasagot si Seth. Maraming alaala ang bumalik sa isip niya. Ang araw na itinakwil siya, ang galit ng mga magulang niya, at ang panahon na wala siyang ibang pinili kundi si Ezra at ang kanilang anak. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili pa rin silang pamilya. Sige po. Sagot ni Seth matapos ang ilang sandali. Magkita po tayo. Kinagabihan, nagulat si Ezra nang sabihin ni Seth ang tungkol sa tawag. Sigurado ka? Tumango si Seth. Nais nila tayong makita. Kasama si Shiloh? Oo. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Pero sa kabilang banda, alam niyang mahalaga pa rin kay Seth ang mga magulang niya. Kung handa ka, handa rin ako. Napangiti si Seth at hinawakan ang kamay ng asawa. Pagsapit ng araw ng pagkikita, nagpunta sila sa isang malaking bahay, ang dating tahanan ni Seth. Pagbaba pa lamang nila ng sasakyan, napansin agad ni Shiloh ang malawak na bakuran. Daddy, ang laki ng house! Masayang saad ng bata. Napangiti si Seth, ngunit may kaba sa kanyang dibdib. Oo, baby. Hawak nilang dalawa ang magkabilang kamay ng bata. Paglapit nila sa pintuan, agad itong bumukas. Tumambad sa kanila ang kaniyang ina. Agad namang namuo ang luha sa mga mata ng babae nang makita ang anak. Seth! Saglit na natahimik si Seth. Mommy. Hindi na napigilan ng kanyang ina ang sarili at agad siyang niyakap ng mahigpit. I'm sorry, anak. Nagulat si Seth sa sinabi nito. Hindi niya akalain na iyon ang unang maririnig niya. Dahan-dahan niya itong niyakap pabalik. Mommy. Pagkatapos ay napatingin ang kanyang ina kay Ezra. May halong pagsisisi sa kanyang mga mata. Ezra. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Pero bago pa siya makapagsalita, lumapit si Shiloh. Hello po! Masiglang bati nito. Nagulat ang ina ni Seth. Napayuko siya sa bata at napangiti sa unang pagkakataon. Ikaw ba si Shiloh? Opo! Ang laki mo na! Napaluha ito habang hinahaplos ang buhok ng apo. Sa loob naman ng bahay, lumapit ang ama ni Seth. Seth. Daddy.
Tahimik silang nagkatinginan. Pagkatapos ay nagsalita ang kanyang ama. I am sorry. Hindi iyon inaasahan ni Seth na marinig. Hindi kita dapat itinakwil. Akala ko noon, pinoprotektahan ko lang ang pangalan ng pamilya natin. Pero nagkamali ako. Mas mahalaga pala ang pamilya kaysa reputasyon. Tahimik lang na nakikinig si Ezra. Hindi niya inaasahang maririnig ang mga salitang iyon mula sa taong minsang itinuring siyang kahihiyan. Lumapit ang ama ni Seth kay Ezra. Ezra, patawarin mo kami. Hindi namin tinanggap ang anak ko at hindi rin namin tinanggap ang aming apo. Okay na po yun. Lumipas na po. Ngumiti naman ang ina ni Seth habang hawak ang kamay ni Shiloh. Pwede ba kitang yakapin? Opo. Agad niyang niyakap ang bata ng mahigpit. Oh, ang cute mo. Kamukhang kamukha ka ng daddy mo. Napatawa si Shiloh. Maya-maya, naupo silang lahat sa sala at nagkwentuhan. Tuwang-tuwa ang mga magulang ni Seth kay Shiloh. Halos hindi nila ito maiwanan. Tinatanong kung anong paborito nitong pagkain, laro, at kung anong ginagawa nito sa school. Grandma, marunong po ako mag-drawing. Talaga? Opo, gusto niyo po bang makita? Of course! Kinuha ng bata ang maliit nitong notebook sa bag at ipinakita ang mga drawings niya. Napangiti ang ama ni Seth habang pinapanood ang apo. Hindi ko akalain na magkakaroon ako ng ganitong pagkakataon. Sabi ng kanyang ama. Napatingin siya kay Seth. Salamat sa hindi mo kami tuluyang iniwan. Kahit nasaktan po ako noon, pamilya ko pa rin kayo. Tahimik na tumango ang kanyang ama. Lumipas ang ilang oras na puno ng kwentuhan at tawanan. Sa unang pagkakataon, matapos ang 5 taon, pakiramdam ni Seth ay kumpleto na muli ang kanyang pamilya. Pagkatapos ng masayang hapunan at mahabang kwentuhan, natulog na si Shiloh sa guest room, habang si Seth naman ay nakikipag-usap pa sa kanyang ama sa study room. Marami pa silang gustong pag-usapan matapos ang 5 taon na pagkakalayo. Samantala, naiwan naman si Ezra sa balkonahe ng bahay habang nakatanaw siya sa hardin. May marahan siyang narinig na yabag mula sa likuran. Paglingon niya, nakita niya ang ina ni Seth na dahan-dahang lumalapit. Saglit silang nagkatinginan. May halong kaba si Ezra. Lumapit ito at tumabi sa kanya sa may railings ng balkonahe. Pwede ba kitang makausap ng masinsinan? Opo. Alam kong huli na ang lahat para sa maraming bagay. Pero gusto ko pa rin sabihin sa iyo ang mga bagay na matagal ko nang gustong sabihin. Ezra, patawarin mo ako. Hindi bilang ina ni Seth, kundi bilang isang tao na labis kang nasaktan. Hindi kita noon tinanggap. Tinuring kitang kahihiyan sa pamilya namin. Ngayon ko lang naiintindihan kung gaano kita nasaktan. Tahimik lamang na nakikinig si Ezra. Hindi niya inaasahang makakarinig siya ng ganitong paghingi ng tawad. Muling nagsalita ang ina ni Seth. Noong nalaman kong buntis ka, ang una kong naisip ay ang pangalan ng pamilya namin. Hindi ko naisip kung ano ang pinagdadaanan mo bilang isang babae. Hindi ko naisip na natatakot ka rin, na bata ka pa rin noon at kailangan mo ng suporta. Sa halip na tulungan kita, itinaboy kita. Bilang isang ina, dapat alam ko kung ano ang nararamdaman mo. Pero pinili kong maging makasarili. Malaki ang kasalanan ko sa'yo.
Tinangka kong paghiwalayin kayo ni Seth. Pinili kong piliin niya ang karangyaan ng buhay kesa sa inyo ng anak ninyo. Pero pinili niya kayo. Pinili ka niya. At ngayon ko lang napagtanto kung gaano ako kabulag noon. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi naging ganitong tao ang anak ko. Napatingin si Ezra sa kanya. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Mas naging matatag siya. Mas naging responsable. Mas naging mabuting lalaki. Hindi ko naisip noon na ikaw pala ang taong magpapabago sa kanya. Hindi ko po siya sinubukang baguhin. Minahal ko lang po siya. Sandaling natahimik ang dalawa. Siguro, yun ang tunay na dahilan kung bakit kayo nagtagumpay. Ezra, salamat. Salamat sa hindi mo pagsuko sa anak ko. Hindi ko naman po siya kayang sukuan. Mahal na mahal ko po siya. At salamat sa pagpapakilala sa amin ng apo namin. Napakabait niyang bata. Mana sa inyo ni Seth. Napangiti rin si Ezra. Nagpatuloy silang dalawa sa kanilang pag-uusap. Gumaan naman ang pakiramdam ni Ezra dahil narinig niya ang side ng ina ni Seth. At ayaw rin naman ni Ezra na magkaroon pa ng sama ng loob sa dibdib. Habang pauwi na sila, hawak ni Ezra ang kamay niya sa loob ng sasakyan. Masaya ka? Oo naman syempre. Masaya ako na nakilala nila si Shiloh. At least, maayos na ang lahat. Hindi magiging ganito kung di ka naging matapang noon. Hindi ako naging matapang. Nagmahal lang ako. Yun na nga. Sa wakas, naging okay na ang lahat. Tinanggap na sila ng pamilya ni Seth. At higit sa lahat, natutunan nilang lahat na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera o pangalan, kundi sa pamilyang nagmamahalan at handang magpatawad sa isa't isa. Ilang araw matapos ang pagkikita nila ng pamilya ni Seth, nagdesisyon naman sina Ezra at Seth na dalawin ang mga magulang ni Ezra. Matagal na rin kasi silang hindi nakakapunta roon dahil sa pagiging abala sa trabaho at sa negosyo. Maagang nagising si Shiloh ng araw na yon. Mommy, pupunta ba tayo kina Lola? Excited niyang tanong habang kumakain ng almusal. Napangiti naman si Ezra habang inaayos ang buhok ng anak. Oo baby, pupunta tayo kina lolo at lola mo. Yay! Excited na excited ka. Opo naman, miss ko na po sila eh. Nagkatinginan ang mag-asawa at sabay na napangiti. Alam nilang labis na mahal ng mga magulang ni Ezra ang kanilang apo, lalo na at hindi sila madalas magkita. Pagkatapos ng almusal, agad silang nagbihis at naghanda para sa biyahe. Ilang oras rin ang layo ng bahay ng mga magulang ni Ezra. Habang nasa sasakyan sila, abala si Shiloh sa pagtingin sa labas ng bintana. Ilang sandali pa, narating na nila ang maliit na bahay ng mga magulang ni Ezra. Isang simpleng bahay na napapalibutan ng mga halaman at puno ng mangga. Pagkababa pa lamang nila ng sasakyan, agad nang lumabas sa pintuan ang ina ni Ezra. Ezra! Masayang tawag nito. Napangiti si Ezra at mabilis na lumapit upang yakapin ang ina. Ma, ang tagal niyong hindi bumibisita. Busy lang po talaga sa trabaho. Shiloh! Lola! Agad itong tumakbo patungo sa lola at niyakap siya. Napatawa naman ang ginang habang hinahaplos ang buhok ng apo. Naku, ang laki mo na! Lola, namiss po kita! Napaluha ang ina ni Ezra sa sinabi ng bata. Miss na rin kita. Lumabas naman ang ama ni Ezra mula sa loob ng bahay. Seth! Hello po pa.
Tinapik ng ama ni Ezra ang balikat ni Seth. Kamusta ka na, iho? Ayos naman po. Halika nga rito, apo. Lumapit si Shiloh at agad siyang binuhat ng lolo. Ang bigat mo na. Big boy na po kasi ako. Nagkatawanan silang lahat. Pagpasok nila sa loob ng bahay, agad naghanda ng pagkain ang ina ni Ezra. Ezra, tulungan mo nga ako dito. Sige po. Sumunod si Ezra sa kusina, habang sina Seth at Shiloh naman ay naiwan sa sala kasama ang kanyang ama. Habang nag-aayos ng pagkain, napangiti ang ina ni Ezra habang palihim na pinagmamasdan ang anak. Masaya akong nakikita kang ganyan. Bakit po? Masaya ka na? Sobrang saya, ma. Naalala mo ba noong unang sinabi mo na buntis ka? Opo, natakot ako noon para sa iyo dahil alam kong mahihirapan ka na mapapatigil ka sa pag-aaral at pag-abot sa mga pangarap mo. Alam ko po yun, pero pinili mong panindigan lahat at ngayon tingnan mo. Nga eh, lahat po worth it. Mabuti at hindi ka sumuko. Eh, kumusta naman ang pamilya ni Seth? Okay na po kami. Talaga? Opo, humingi na po sila ng tawad. Mabuti naman. Deserve niyo yun ni Seth. Pagkatapos, dinala na nga nila ang mga pagkain sa mesa. Halina kayo, kumain na tayo. Wow! Ang daming food! Lahat yan paborito mo. Habang kumakain sila, hindi mapigilan ng mga magulang ni Ezra ang tuwa kay Shiloh. Ang kulit mo pala talaga. Mana po kay Daddy. Ako na naman. Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan habang kumakain. Ramdam ni Ezra ang saya sa puso niya habang pinapanood ang kanyang pamilya. Ang simpleng hapagkainan na puno ng tawanan ay sapat na para maramdaman niyang kompleto ang lahat. Pagkatapos kumain, naglaro si Shiloh sa bakuran kasama ang kanyang lolo. Lolo, meron po bang mangga dito? Meron. Gusto mo? Yes po! Tinulungan niya si Shiloh na pumulot ng nahulog na mangga sa ilalim ng puno. Samantala, nakaupo sina Ezra at Seth sa may veranda kasama ang kanyang ina. Napangiti ang ina ni Ezra habang pinapanood ang apo. Napakabait niyang bata. Sinabi niyo pa, ma. Salamat sa pagdadala sa kanya rito. Family po kayo. Siyempre bibisita kami. Masaya ako para sa iyo, anak. Dahil kahit na maaga kang nagbuntis, hindi nasira ang buhay mo. Hindi po mangyayari yon. Mas gumanda pa nga eh. Dahil sa kanya. Ay, pareho kayong swerte sa isa't isa. Sa sandaling iyon, ramdam ni Ezra ang kapayapaan sa kanyang puso. At sa wakas, matapos ang lahat ng pagsubok na kanilang pinagdaanan, masasabi niyang maayos na ang lahat. Hindi man naging perpekto ang kanilang simula, naging maganda naman ang kanilang pinatunguhan. At higit sa lahat, napuno ng pagmamahal ang buhay na minsang kinatakutan nilang masira. Lumipas ang ilang buwan, mas lalo pang naging maayos ang buhay nina Ezra at Seth. Lumalago ang kanilang negosyo, mas naging malapit sila sa kanilang mga pamilya. At higit sa lahat, mas naging masaya ang kanilang anak na si Shiloh. Isang araw, nagdesisyon si Seth na magbakasyon silang pamilya. Tara, dagat tayo. Saad ni Seth isang gabi habang nagdi-dinner sila. Agad namang napatalon sa tuwa si Shiloh. Dagat? Talaga ba, Daddy? Opo. Kailan pa ito na plano? Secret. Sagot ni Seth na may makahulugang ngiti. Hindi na nagtanong pa si Ezra. Matagal na rin kasi silang hindi nakakapagbakasyon ng ganito dahil sa trabaho.
Pagdating ng araw ng kanilang bakasyon, maagang nagpunta ang pamilya sa isang magandang resort sa tabing dagat. Agad na tumakbo si Shilo patungo sa buhanginan. Mommy, Daddy! Ang ganda! Masayang sigaw na Shilo. Napatawa si Ezra habang hinahawakan ng sombrero niya dahil sa hangin. Dahan-dahan lang, baby! Sumunod si Seth habang pinapanood ang anak nilang masayang naglalaro sa buhangin. Ang bilis niyang lumaki. Oo nga, parang kailan lang, baby pa siya. Napangiti si Seth habang nakatingin sa mag-ina. Hindi niya akalain na darating siya sa ganitong punto ng buhay. Tahimik, masaya at kumpleto ang pamilya. Lumipas ang maghapon na puno ng tawanan, nag-swimming sila. Nagtayo ng sandcastle si Shilo kasama si Seth. At naglakad sila sa dalampasigan habang hawak ang kamay ng isa't isa. Pagsapit ng hapon, nagsimula ng lumubog ang araw. Naglakad sina Ezra sa buhanginan habang hawak ang kamay ni Shilo. Mommy, tingnan mo! Sabi niya habang may pinupulot na maliit na kabibe. Samantalang si Seth, tila may kausap na staff ng resort sa malayo. Napakunot ang noo niya. Mamaya na tayo, baby. Hindi niya alam na may inihahanda pala si Seth. Makalipas ang ilang minuto, tinawag ni Ezra si Seth. Ezra! Paglingon ni Ezra, napansin niyang may maliit na crowd sa dalampasigan. May ilang bisita ng resort at pati mga staff na tila nakangiti habang nakatingin sa kanila. Ano to? Nagtatakang tanong ni Ezra. Bigla namang hinawakan ni Shilo ang kanyang kamay. Mommy, punta tayo kay Daddy! Hinila siya ng anak patungo kay Seth. Habang papalapit siya, napansin niyang may maliit na dekorasyon sa buhangin. Mga ilaw, bulaklak at isang mesa na may mga kandila. Lalo siyang nagulat. Seth, ano to? Ngumiti si Seth habang nakatingin sa kanya. Sa harapan ng lahat ng naroon, dahan-dahan siyang lumuhod sa isang tuhod. Agad namang napahawak sa Ezra sa kanyang bibig sa gulat. Daddy, why are you kneeling? Napatawa ang ilang taong nanunood. Huminga ng malalim si Seth bago nagsalita. Ezra, marami na tayong pinagdaanan. Simula pa lang ng college, ikaw na ang kasama ko. Magkasama tayong nagkamali, natakot at nasaktan. Pero dahil sa lahat ng iyon, nabuo ang pinakamagandang bagay sa buhay ko, ang pamilya natin. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Pagbukas nito, tumambad ang isang magandang singsing. Ezra, alam kong kasal na tayo, pero gusto kong gawin ulit to. Nasaksi naman ang mga mahal natin sa buhay. Gusto kong ipangako sa iyong muli, sa harapan ng lahat, na habang buhay kitang pipiliin. Pinili kita noon, kahit mawala ang lahat sa akin. Pinipili kita ngayon, dahil ikaw ang lahat sa akin. At pinapangako ko na habang buhay kong poprotektahan ang pamilya natin. Ezra, will you marry me again? Napahagulgol na sa iyak si Ezra habang tumatawa. Of course, Seth. Agad namang nagpalakpakan ang mga taong nanonood. Masayang tumalon si Shilo. Yay! Mommy said yes! Dahan-dahang sinuot ni Seth ang singsing sa daliri ng dalaga bago siya tumayo. Agad siyang niyakap ni Ezra ng mahigpit. I love you, Ezra. I love you too. Biglang sumingit si Shilo sa pagitan nila. Family hug!
Napatawa silang dalawa at niyakap ang anak. Sa likod nila, patuloy ang palakpakan ng mga tao. Umiyak ang ina at ama ni Ezra na masayang-masaya maging ang mga magulang ni Seth. Sa huli, ang kwento ni na Ezra at Seth ay hindi lamang tungkol sa maagang pagbubuntis o sa mga pagsubok na kanilang hinarap. Ito ay kwento ng dalawang taong pinili ang isa't isa laban sa lahat. At sa kanilang pagmamahalan, natagpuan nila ang tunay na kahulugan ng pamilya. Maaga mang naging magulang sina Ezra at Seth at dumaan sa maraming panguhusga, hindi sila sumuko sa isa't isa. Through the years, their love grew together. Their family became their greatest treasure at kanilang natutunan na ang tunay na success ay hindi lang tungkol sa pera o status sa buhay. It is about building a home filled with love, respect, and forgiveness. True love is not about perfection, but about choosing each other even when life becomes difficult. Sa huli, success is not measured by wealth or reputation, but by the love you build, the family you protect, and the Presbyteros Rose, Maria Evangelista, Eli Evangelista Anderson, Marisa de los Reyes of Saudi Arabia, Conchita Alos Rage, Ana Flor Saico, Christian Fidelino, Judith Castro, Beth Sardina, Jelly Tampos, Fatma Mansul, Senenor Zame, Flor Cabrera of Santa Rosa, Laguna, Liliano Bebe, Ostonalito Elvi Candontol, Ellie, Romana Gorospe, Marilyn Sasaki of Japan, Flordet, Elizabeth Tena, Rad TV of Hong Kong, Jean the Best of UK, Nizar Sams, Annie Hoson, Ellie Bitasolo, Marilyn San Jose, Imelda Fortes of Calamba City, Violeta Irgarin of Kamsur, Flordet, Jessica Vargas, Jingjing, Rosa Franca Abelian of Cebu, Wendy Goth of Japan, Teresita Schmid, Theodora Gamit, Rebecca Tezuka of Japan, Nori, Baylin, Margie Angon of Maragondon, Batang Ibunan, Marilu Gulmatico, Leda Dapito, Geraldine Ana Victoria Linley of Macau, Marites Nitura, Reynante Salamania, Pasita Eliazar, Jingjing Nazareno, Gina Monge, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Freda Reyes, Teresita Loida Gabas, Christian Fidelino, Ellie, Wilma Dargantes, Teresita de los Santos, Teodora Gamit, Rosemary, Romana, Leonisa, Kidim, Jean Debes, Eddie Codillian of Winnipeg, Canada, Flor, Ellie, Emily, Elila, Merlin, Leonisa Azotes, M. Season Vlog, Princess Rocker, Emma Gura, Flora Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Eli Bitasol of Milan, Italy, Carmencita Falcon, Rayland Pudadera, Marilu Gulmatico, Imelda, Liliano, Senen, Fatma Mansul, Teodora Gamit, Mercy, Evangeline Zamora, Chabidal, Kinciano Obas, Charlene Cartilla, Sofia Moore, Dumlao of Santiago City, Andrea Taga, Teodoro Rolyuki, Ligaya Calvo, Maria Teresa Rosendo Corpin,
Ida Rojas, Stephanie Arroyo, Kidim, Bonifacio Quinzon, D. Naitan Canada, Erlenda Heronda of Matanao, Davao del Sur, Leonila Perea of Concepcion Night, Cavite, Elsa Opiane, Presbiteros Fenavares, Ederlina Albiso, Lorna Ayman, Rosemary Vasquez, Leonisa Azotes, Irish de la Peña, Marilyn San Jose, Eli Bitasolo, Senen, Catherine Lacinario, Ronilio, Marisa de los Reyes, Eddie Codillian of Canada, Jean De Bes of UK, Teresita, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Flora Fesparung of Batangas City, Ruby Corazon Riera, Elvi Candontol, Naitan Canada, Wilma Dargantes, Annie Hoson, Romana, Flor, Theodora Gamit, Nizer Sams, Emily Borak, Evangeline, Yana Binyon, Kimberly Ann Kempis, Theodora Gamit, Merlilyn Carmen Calunod, Christy Cabrera, Edrelina Gatyoan, Nori, Teresita Schmid, Liliano Bebe, Rosalinda Isidro, Leonora Pandakila, Mary Jean Malunes, Maria Anita Saltarin, Marlene Bosico, Pasita Eliazar, Celia Harabejo, Lovely Angel, Maria Elena Barosa, Chari Patata, Susan Melinda Gelit, Gloria Lucas of Poblacion Norte, Licab, Nueva Ecija, Francis Pilapil from Binganonan, Rizal, Ruby Corazon, Chabidal, Mary Joy Sabaresa, Lebuna Arnel, Angie, Reder, Kinciano Ebas, Lucia Baldo, Ara Adhani, Yamasuka, Evangeline Bautista, Mary Joy, Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie, Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Jelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbiteros Rose, Eli Evangelista Anderson, Fe Navares, Ostonalito Catherine, Ara Adhani, Jean De Bes of UK, Lily Sales, Rose Mebukadon of Saudi Arabia, Ellie, Liliano Bebe of Italy, Lily, Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolo City, Bulacan, Evangeline Zamora, Jennifer Odias of Claveria, Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley, Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso, Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes, Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Gulmatico, Ana Victoria, Imelda Fortes of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Eli Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordet, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Marilyn San Jose,
Fe Navarez, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilla, Julieta Hermosura, Elvi Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Christina, Jessica Vargas, Christian Fidelino, Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane, Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilyn, Juliet Panlilio, Daisy Blaza, Susan of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes, Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Trutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Taha ni Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alex Saani, Matea Estrella, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvi, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Nelani Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Green Fax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinshano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol,
Corazon Danque of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charily Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, At shoutout na rin po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, i-comment lamang po ang inyong pangalan at kung tigisan po kayo para ma-shoutout kayo sa next video. Thanks for listening. Muli ito ang Cat Amazing Stories. God bless everyone.